Nabiktima ka ba ng online loan scam? Ito yung mag-aalok ng malaking loan such as 100,000, 200,000 pesos payable in 2 years. Pero bago mo daw makukuha yung pera, kailangan mo daw magbayad para sa deposit fee na 10K or 8K, tapos processing fee, and then kapag magbabayad ka na, sisingilin ka ulit ng 15K para daw i-unlock yung OTP mo. So may unlocking fee hanggang sa singil na lang sila ng singil at na-realize mo na wala palang loan na magaganap dahil na-scam ka na nila. Ito, yung isa sa mga examples na app na ipapadownload sa'yo. So makikita mo dito kapag naka-register ka na at nag-create ka na ng account, yung account balance mo daw, kuno. And then bago mo daw makuha yan, kailangan daw na magbayad ka ng deposit fee, OTP fee, processing fee, unlocking fee, unfreezing fee. Pero walang loan na magaganap kasi singil lang sila ng singil. And eto na, yung mga testimonies. So, ang sabi ng isa, gusto ko lang po i-share yung story ko sa isang lending. Tapos, na-scam po ako worth 80K dahil ang ganda pala ng offer. Hanggang hindi ko namamalayan na lumalaki na pala yung na-i-deposit ko sa kanila. So ngayon, may last pa daw bago ko makuha yung loan. At yung pera na deposit ko, need to pay insurance. So naniningil ulit sila. Hanggang sa nagduda na ako, in-stock ko na. So kawawa naman siya, umabot sa 80K. Yung mga sinisingil na kung ano-ano. And eto, nag-message sa akin yung mga iba. So scam pala talaga ito. Sobrang naniwala ako, naging biktima ako. Nag-deposit ako ng 8K para sa transfer ng loan. Ang sama, wala akong nakuhang loan. Sabi, mag-deposit daw ako ulit para masend yung OTP. Mabuti na panood ko na ito at muntikan na akong mag-deposit ulit. Tapos yung i-deposit daw sana niya ay inutang pa niya sa iba na para daw sa processing fee. So, ngayon, di ko alam paano babayaran. Sana po matulungan kami. Ayan. So, meron pa yung isa. Nabiktima ako, 10K ang processing fee ko, tapos humihingi ulit sila ng 20K para sa unlock fee. Ayan. And meron pa. So, same dito, nag-send ako total of 10K for the OTP. So, meron ulit silang sinisingil na another 21K. O, diba? Grabe. Tapos, ano pa ba? Eto pa. Nabiktima din ako, mali kasi yung account na naibigay ko, then pinapabayad ako ng 20K para ma-unfreeze po yung account ko kasi daw po na-freeze kasi mali daw yung naibigay na account. O di ba kung ano-anong mga rebuttals na sinasabi sa mga binibiktima nila. So, eto na yung 5 tips na pwede mong gawin if ever na nabiktima ka na or na-scam ka na. Number 1 is mag-report ka na sa nearest police station malapit sa place mo. So, ang gagawin mo, magpa-file ka ng blotter. So, isasalaysay mo kung ano yung mga nangyari, yung ginawa mo, yung ginawa nila sa'yo. Basta complete information. And pagkatapos sa PNP, pumunta ka sa barangay, mag-report ka din sa barangay, and pumunta ka din sa NBI, same process, mag-blotter ka, ayun, i-fill up mo yung kailangan mong i-fill up, and then tatawagin ka nila for further follow-up sa incidenteng ito. Baka may similar stories na nagpa-blotter before pumunta ka doon. So, antayin mo lang yung mga updates ng police, no, or NBI. Number 2 is i-save mo yung mga screenshots ng conversation nyo, kung ano pa yung na-document nyo, yung app, screenshot mo lahat. Kasi, in any case na mag-move forward yung pinablatter mong case, tapos papatawag ka for hearing, at least meron kang ebidensya para ma-present na nagpapatunay na na-scam ka talaga, nawalan ka na ng pera, and then pati yung mga transaction history, i-save mo. Yung mga resibo ng deposit, ayun, dapat i-save mo yan para dito magpapatunay na talagang merong crime na nangyayari. Number 3, magpa-tulfo or mag-seek ka ng tulong sa kahit na sino man, no? Number 1 is yung tulfo. Syempre, kung swerte ka, tutulungan ka talaga ni Raffy Tulfo in Action, o diba? Or nung Bitag, ni Ben Tulfo, yung mga magkakapatid na yan. And swerte mo kasi magkakontak talaga sila ng separate investigation para malaman kung
baka there's a possibility na may balik sa iyo yung pera. And then, pwede rin kayong dumulog sa mga TV programs such as KMJS, ayan, yung BTAG, and syempre, pwede rin kayong mag-seek assistance sa mga vloggers. So, kahit na hindi in cash or in kind, at least maiko-content nila kayo and maipaparating nila sa audiences nila tungkol sa nangyaring scam sa inyo, and makikita mo sa comment section yung mga nangyari sa kanila. Kaya magkakaroon ka din ng idea kung paano na-scam yung mga ibang tao sa comment section. Number 4. Ayan, number 4 na tayo, mag-research. So, available naman ang internet via data o kaya sa fiber, sa wifi. Mag-research kayo dun sa Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, yung mga videos, especially may mga experiences yung mga ibang tao na scam sila, tapos ano yung ginawa nilang hakbang para in an attempt na mabawi yung pera. So, most likely, parang I'm not sure kung merong biktima na nag-succeed sa pag-retrieve ng pera nila. Pero I think there's a slim chance, as in very slim chance na ma-retrieve mo talaga yung perang nawala sa'yo. Especially sa mga tao na malaki yung nawala, such as 8K, o diba? I'm not sure kung ma-retrieve pa yon kasi anonymous yung mga nag-scam sa'yo eh. Number 5 is share for awareness. Siyempre, if you like yung mga video na nakita mo, na napanood mo, na you think makakatulong sa iba, why don't you try to share it sa iyong social media page, sa profile, para malaman ng iba na talamak talaga ang online loan scam. And nakakalungkot talaga kasi hanggang ngayon, marami pa rin ang nai-scam. What is online loan scam? So, uulitin natin yung topic. So, this is a type of online scam na gagamit yung mga criminals ng loan para makapanlin lang sa mga bibiktimahin nila. So, yan. And, ano yung ginagamit nila? Paano yung strategy nila? So, ito yon. Before claiming your loan, dapat daw mag-deposit ka ng maliit muna. Such as 3K para daw sa unlocking fee, tapos aakyat yan. 7K OTP fee, 15K processing fee, 30K unfreezing fee, kung ano-anong fee. Tapos, marirealize mo na pala na ginugoyo ko na nila. Tapos, nakapagpalabas ka na ng maraming pera. Eh, ang gusto mo lang naman is umutang, di ba, mag-loan. Pero ang nangyari, ikaw ang hinututan nila. Parang ito na yung talagang trending na pinaka-popular scam na yung mga scammers, madali na nilang makapagpiga ng pera. Unlike doon sa love scam, luggage scam na it takes days para makapag-scam sila. Itong loan, as in, medyo mabilis yung transaction. Kaya ito yung pinaka-popular na scam sa ngayon. So, disclaimer, I am basing my personal experience kasi I also once a victim of this scam. So, I am sharing this awareness sa inyo para hindi kayo matulad sa akin na syusyunga-syunga noong una. Kaya, syempre, nag-iingat na and ligtas talaga ang may alam. Sana, nakatulong ang video na ito, especially sa mga na-scam na. Kasi ang hirap talaga kumita ng pera. So, ulit-ulitin nyo lang itong video na to kapag may mga hindi kayo naintindihan. So, sa mga nagbe-message sa akin or nagko-comment, ulit-ulitin nyo lang yung video para, ayan, gumawa na kayo ng hakbang, mag-report na. Sana, may nakarelate din sa video na ito and huwag kayo magaya din sa akin nung una. Anyway, lesson learned talaga. And, hindi na naibalik yung pera sa akin na nawala. Kaya lesson learned talaga ito na kailangan talaga mag-research, ligtas ang may alam para hindi na maulit. Kaya that's it guys. Thank you and have a nice day.